Muli ay isang mapagpalang umaga po muli sa ating lahat, mga minamahal po naming taga-subaybay at taga-pakinig. Maraming salamat po muli sa Panginoon na tayo po ay pinagkalooban niya ng muling gabi upang makapag-aral po ng salita po ng Panginoon. So salamat po sa Diyos na tayo po ay muling pinairal pa ng Panginoon dito sa daigdig upang pakinggan ang kanya pong mga banal na kasulatan. So ngayong gabi tayo po ay mag-aral muli ng salita ng Diyos at sana po sa mga ginigiliw po naming taga-subaybay at taga-pakinig, kayo po ay nagagalak na makinig ng salita ng Diyos dahil ang salita po ng Diyos ay ito po ang unang-una po ay malalaman po natin yung kalooban ng Diyos kung ano po yung pinaalam ng Diyos sa atin. Pandalawa, ito po yung pagkain ng ating kaluluwa, mga minamahal. Kaya mahalaga po ang salita po ng Diyos sa ating buhay. So, ngayong gabi tayo po ay mag-aaral at ating mag-aaralan ay yung may pinamagatang bread of God. Yung bread of God. So, atin munang basahin ang ating text na pag-aaralan sa John chapter 6, verse 33. Yan. Sabi po dito, "For the bread of God is He which cometh down from heaven, and gave it life unto the world." Yun po yung sinabi ng talata. Sabi po ng talata, "Sapagkat ang tinapay ng Diyos ay yaong bumababang mula sa langit at nagbibigay buhay." Titingnan po kung sino po yung bread of God. So tayo po muna yung manalangin sa ating pong pag-uumpisa. Tayo po yung pumikit. Aming Diyos na mapagpala muli, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pong biyaya na kami po, Panginoon Diyos, ay inyong pinagkalooban ng isang gabing muli upang makinig at mag-aral ng inyong pong mga banal na kasulatan, Panginoon Diyos. Pagpalain niyo po nawa, Panginoon, palagi ang makikinig. Nawa po, Panginoon Diyos, ay dalhan niyo po siya ng kamalayan patuloy sa pakikinig ng inyong pong salita at yung kaunawaan, Banal na Espiritu, ang aming pong dalangin sa bawat makikinig na aming pong mga minamahal na bisita, even po sa mga member, Panginoon Diyos, yung inyo pong pagpapaunawa ng inyo pong salita sa bawat makikinig. Maging ang po ninyong lingkod, Panginoon Diyos, ay inyo pong gamitin kasangkapan upang ang inyo pong banal na kasulatan ay maipahayag ng may katotohanan, Panginoon Diyos. Nawa po, Panginoon Diyos, ako po inyong ilagay sa inyong likuran, kayo po patuloy ang magsalita dito sa aming pong online Bible study, Panginoon. Purihin po kayo. Ang lahat po ng ito ay aming pong samot dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. So, magandang gabi pong muli sa ating lahat, mga ginigiliw po namin mga taga-pakinig at taga-subaybay. So, ngayong gabi po ay tayo po ay mag-aaral ng bread of God. So, who is this bread of God? The bread of God is Christ. The Savior, the bread of life, goes to the Father. Yun daw tinutukoy ditong bread of God na tinutukoy, ito ay po tinukoy sa Panginoong Jesus. Kung ating pong titingnan, ating pong itutuloy yung talata, "Sapagkat ang tinapay ng Diyos ay yaong bumababang mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanglibutan. Sa kanya nga'y kanilang sinabi, Panginoon, bigyan mo kaming palagi ng tinapay na ito." Yan. So may mga tao po, ito pong tagpong ito, by the way po mga minamahal naming taga-subaybay at taga-pakinig, ito pong whole chapter ng chapter 6, ito po, sa tagpo pong ito, nung ang Panginoong Jesus po ay nagpakain ng 5,000 tao. Sa pamamagitan po ng 5 tinapay at 2 isda. Yan po. Ito po yung tagpong ito. So, dini po sa tagpong ito, mga minamahal, nung ang Panginoong Hesus po ay nagpakain, ay siya po yung umalis at nagpunta sa kabilang ibayo. So, nung umalis po ang Panginoong Hesus, ang nangyari po dito ay, sa madalit sabi, hinanap siya ng mga tao. Hinanap siya ng mga tao. Bakit? So, bakit siya hinanap? Dahil po doon sa tinapay. Actually po, ang hindi po talaga ang Panginoong Jesus. Kaya ang ating pag-aaralan, bread of God, seeking Jesus rightly. Yung bread of God, who is this bread of God?
the Lord Jesus Christ. Ano? At yung pong ating pag-aaralan, seeking Jesus rightly. Ano? So yung ating pong pag-aaralan na bread of God, it is the Lord Jesus Christ, mga minamahal. Kaya ang ating pag-aaralan, under po noon, ay dapat nating hanapin ang Panginoong Jesus ng tama. Dahil sa tagpo pong ito, hinanap ng mga tao ang Panginoong Jesus, hindi dahil siya yung tinapay na nagbibigay buhay. Siya yung tinapay na nanggaling sa Ama. Ano? At siya yung nagbibigay buhay, kundi naghahanap sila ng tinapay na ikabubusog ng kanilang tiyan. Ano? So, yun po yung tagpo dito. So, ngayon natin pong pag-aaralan, yung bread of God, it is the Lord Jesus Christ. Sabi po ng ating muna pong babasahin, verse 34. Sa kanya nga'y kanilang sinabi, Panginoon, bigyan mo kaming palagi ng tinapay na ito. So, dahil ang sabi ng Panginoon Jesus sa verse 33, sapagkat ang tinapay ng Diyos ay yaong bumababang mula sa langit at nagbibigay buhay sa mga tao. So, ang gusto ng mga tao, ang gusto na yung kausap ng Panginoon Jesus, sabi niya ng kausap ng Panginoon Jesus sa mga tao, Panginoon, bigyan mo kami ng tinapay na yon. Ano? Kaya sabi ng verse 34, sa kanya nga'y kanilang sinabi, Panginoon, bigyan mo kaming palagi ng tinapay na ito. Verse 35, sa kanila nga'y sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng kabuhayan. Ayun, nilinaw po. The Lord Jesus Christ, who is this bread of God, the Lord Jesus Christ Himself. Ang sabi po ng talata, sa kanya nga'y kanilang sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng kabuhayan. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom at ang sumasampalataya sa akin kailanmay hindi mauuhaw. Yan. So, the Lord Jesus Christ is the bread of God. Ano? Siya po yung tinapay ng Diyos na bumababang mula sa langit at nagbibigay buhay sa mga tao, mga minamahal naming taga-subaybay at taga-panig. Ito po yung sinasabi ng talata. So ngayong gabi, atin pong pag-aaralan, number 1, seek Jesus Christ for the right reason. Ano? Seek Jesus Christ for the right reason. Dahil sino ba yung bread of God na galing sa Ama na bumababang mula sa langit? It is the Lord Jesus Christ. But the sad truth ay hindi yun ang hinahanap mga minamahal ng mga tao. Ang hinahanap ng mga tao, ito yung pakinabang na pang-temporal. Ano? Ang hinahanap ng mga tao, yung pakinabang pang-temporal. Kaya nga sabi ng talata ng ating unang puntos, seek Jesus for the right reason. Hanapin mo si Jesus, na tama ang iyong motibo o reason. Bakit hinahanap mo si Jesus Christ? Mga minamahal po naming taga-subaybay na bisita, hanapin po natin, seek Jesus Christ for the right reason. Huwag mong hahanapin ang Panginoong Jesus dahil sa pakinabang. Dahil sa tagpo pong ito, nung ang Panginoong Jesus po ay nagpakain ng 5 tinapay at 2 isda sa almost 5,000 men, nakasulat po dito, 5,000 men, hindi ko alam, may mga kasama pong babae at mga anak siguro yung mga yon dahil 5,000 men sa kadamihan na yon. So, ang kanilang motibo para hanapin si Jesus Christ is wrong. Bakit? Nasabi po ng talata, sa verse 22, yan, atong pong babasahin, nang kinabukasan ay nakita ng karamihang nakatayo sa kabilang ibayo ng dagat na dooy walang ibang daong kundi isa at hindi lumulan sa daong si Jesus na kasama ng kanyang mga alagad. Kundi ang kanyang mga alagad lamang ang nagsipaglayag. So, hindi sumama ang Panginoong Jesus. So, nandun siya nagpaiwan siya doon. Verse 23, gayunman ay may mga daong na nagsidating na mula sa Tiberias, malapit sa dako na kanilang kinalalagyan, kinainan ng tinapay, pagkatapos na makapagpasalamat ang Panginoon. Sabi ng talata, nang makita nga ng karamihan, verse 23, gayunman ay may mga daong na nagsidating
na mula sa Tiberias, malapit sa dako ng kanilang kinainan ng tinapay, pagkatapos na makapagpasalamat ang Panginoong Hesus. May mga daong, ibig sabihin, meron pong mga sasakyan na dagat doon, may mga barko. Ang sabi pa, verse 34, nang makita nga ng karamihan na wala si Jesus, nawala roon si Jesus, ni ang kanyang mga alagad man ay nagsilulan sila sa daong at nagsidating sa Capernaum na hinahanap si Jesus. Tingnan niyo po, seek Jesus Christ for the right reason. Why you seek the Lord Jesus Christ? Bakit mo hinahanap ang Panginoong Jesus? Ito ba, kaya mo ba hinahanap ang Panginoong Jesus? Dahil kailangan mo siya talaga? O kaya mo lang siya hinahanap dahil lang pakinabang? Dahil maraming tao, kaya lamang lumalapit sa Diyos or sa Panginoong Jesus dahil lang pakinabang. Kaya sabi ng talata, verse 34, nang makita nga ng karamihan na wala si Jesus, ni ang kanyang mga alaman, ay nagsilulan sila sa daong at nagsidating sa Capernaum na hinahanap si Jesus. Wow! Yung mga tao na pinakain ng Panginoong Jesus, pilit siyang hinahanap. So maganda sana na hinahanap mo natin ang Panginoong Jesus na tama. Kaya nga ang ating unang puntos, seek Jesus Christ for the right reason. Because He is the bread of God. Siya yung tinapay na galing sa Diyos na bumababang mula sa langit, mga minamahal. So, ang sabi nga ng talata rito, if you, pagka nasa sa iyo yung tinapay na yun, kaya sabi ng talata diyan, verse 35, at sa kanila'y sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng kabuhayan. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom. Wow! Kaya, seek Jesus Christ for the right reason. Hanapin mo ang Panginoong Jesus ng tama. Tama ang iyong motibo. Kamusta po yung motibo natin pagka tayo talaga'y lumalapit sa Panginoong Jesus? Baka naman po tayo pag lumalapit lamang sa Panginoong Jesus pag may hihingiin. Parang itong mga taong ito, ituloy po natin yung verse 25. At nang siya'y kanilang masumpungan, yun, diba, hinahanap ng mga tao ang Panginoong Jesus. Nasumpungan nila. At nang siya ay kanilang masumpungan, sa kabilang ibayo ng dagat, ay kanilang sinabi sa kanila, Rabbi, kailan ka dumating dito? Yun, ang sabi ng mga tao na nagmamaang-maangan, nakala ay hinahanap siya dahil ng spiritual na pakinabang, pero yung palay pakinabang na pang-temporal. Mamaya atin pong babasahin. Ang sabi diyan, verse 26, sinagot sila ni Jesus at sinabi, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako'y inyong hinahanap, hindi dahil sa inyong nangakitang mga tanda. Ano yung tandang ginawa ng Panginoong Jesus? Biruin niyo po. Ang tandang ginawa ng Panginoong Jesus, nagpakain ng 5,000 tao sa 5 tinapay. 5 tinapay at 2 isda. So, ang Panginoong Hesus po ay nagpakain ng mga tao ng 5 tinapay at 2 isda. So, this is the ito yung milagrong ginawa ng Panginoong Hesus. Sinagot sila ni Jesus at sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ako inyong hinahanap, hindi dahil sa inyong nakakitang mga tanda. Ano yung hinahanap nila? Verse, ano pa sabi? Kundi, dahil sa kayo'y nagsikain ng tinapay at kayo'y nangabusog. Yan. Ang sabi po ng Panginoong Jesus, kaya lang naman ninyo ako inapilit hinahanap, hindi dahil sa ginawa kong na ako ngayon nagmimilagro, kundi kayo'y nangabusog. Yun yung pala. So, seek Jesus Christ for the right reason. Letter A, desire eternal food. Dahil ang gusto lamang ng mga tao ay yung mabubusog yung kanilang sikmura. Christ is the bread of God. Siya yung tinapay ng Diyos na nagmula sa langit na bumababang galing sa langit, mga minamahal. Kaya, ang sino mang, sabi ng talata, verse 35, at sa kanila sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng kabuhayan, ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom.
Alam niyo mga minamahal, maraming tao pagdating sa Diyos ang usapan, saka lang lumalapit sa Diyos pag may kailangan. Pag may problema, pagka mabigat ang iniisip, pagka walang matatakbuhan. Pero yung talagang reality na hinahanap, ang Diyos ay wala. Buti pa yung physical. Kaya nga sabi ng ating under na number 1, letter A, desire eternal food, not temporal food. Ano? Dahil itong mga ito, napusog. Doon sa, nagpakain ng Panginoong Jesus ng 5 tinapay at 2 isda sa loob sa mga tao na 5,000. So, kaya hinahanap nila ang Panginoong Jesus dahil ng pakinabang temporal. Kaya, desire eternal food. Ano yung eternal food? The Lord Jesus Christ Himself. Kaya sabi ng talata, sapagkat ang tinapay ng Diyos ay yaong bumababang mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanglibutan. Verse 34, sa kanya nga'y kanilang sinabi, Panginoon, bigyan mo kaming palagi ng tinapay na ito. Sa kanila nga'y sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng kabuhayan. Kaya mga minamahal, seek Jesus Christ for the right reason. Seek Jesus Christ for the right reason. Dahil pagka mali ang iyong motibo, hindi ka tatagal. Desire eternal food, not temporal food. Dahil sabi nga dito sa verse 23, gayon man ay may mga daong na nagsidating. Yun po yung mga sabi po dyan, howbeit there come other boat. Yun po, yung boat. Bakit? Sabi po ng talata, boats from Tiberias, nigh unto the place where they did eat bread, after that the Lord had given thanks. Talagang sinusundan nila ang Panginoong Jesus at hinahanap nila ang Panginoong Jesus dahil doon sa pagkaing lumilipas, sa pagkaing temporal, not eternal. Kaya nga sabi, nirebuke sila ng Panginoong Jesus, kaya lang naman ninyo ako hinahanap dahil kayo nakakain ng tinapay, hindi doon sa mga gawang ginagawa ko, sa mga tandang aking ginawa. Kundi, kaya ninyo ako hinahanap dahil nakakain kayo ng tinapay. But, I am the bread of God. Ako yung tinapay ng Diyos na galing sa langit na bumababa sa lupa. Yun po yun. Kaya, sabi po dyan, desire eternal food, not temporal food. Yun po yung sabi. Dahil pagka hindi mo po dinidesire yung food na eternal, hanggang temporal lang po yun. Hindi po natin didesire rin talaga ang Diyos. Ang gusto lamang natin sa Diyos ay pakinabang. So, ang sabi pa din ng talata, sa verse 24 again, na makita nga ng karamihan na wala roon si Jesus, ni ang kanyang mga alagad man, ay nagsilulan sila sa mga daong at nagsidating sa Kapernaum na hinahanap si Jesus. Kaya, seek Jesus Christ for the right reason. Hanapin mo ang Panginoong Jesus na tamang iyong motibo. Bakit mo hinahanap ang Panginoong Jesus? Dahil sa pakinabang? O dahil siya talaga ang tinapay na nagbibigay ng buhay? O ang tinapay ng kabuhayan? Dahil delikado po pag tayo po hinahanap lamang natin ng Diyos dahil ng pakinabang. Delikado po yan, mga minamahal lamang taga-subaybay. Number 1, under number 1, letter B, desire Christ faithfully. Hindi mo didesirein ang eternal food if you do not desire Christ faithfully. Kapag hindi mo dinidesire ang Panginoong Jesus ng pagtatapat. Sabi po ng talata, sa verse 24 to 26, atin po uling basahin. Nang makita nga ng karamihan na wala roon si Jesus, hinahanap din naman nila Si Jesus ba talaga ang kanilang hinahanap?
Tapat ba sila talagang hinahanap ang Panginoong Jesus? Ano? Ang sabi ng talata, nang makita nga ng karamihan na wala roon si Jesus, ni ang kanilang mga alagad man, ay nagsilulan sila uli, sa pagpalagay na, dahil dumating sila doon sa lugar na yun, na pinagbaba ng Panginoong Jesus, ba't hindi nila nakita doon ang Panginoong Jesus? So, sila'y lumulan uli sa kanilang bangka at umalis uli doon sa lugar. Sabi, sila nga, verse, ay nagsilulan sila sa daong at nagsidating sa Capernaum na hinahanap si Jesus. Talagang porsigido naman na hinahanap ang Panginoong Jesus, pero hindi doon sa katapatan ng puso na hinahanap sila nila ang Panginoong Jesus dahil siya yung tinapay ng buhay. Kamusta po tayo? Tayo pa talaga hinahanap po natin talaga ang Panginoong Jesus dahil nang may katapatan o nang pakinabang lamang? Dahil kapag hinahanap mo ang Panginoong Jesus nang hindi ka nagtatapat sa Kanya, delikado rin. Wala rin saysay yung iyong paghanap sa Kanya. Kaya, desire Christ faithfully. Ano yun? Desire Christ faithfully. Ang sabi pa ng verse 25, at nang siya'y kanilang masumpungan sa kabilang ibayo ng dagat, ay kanilang sinabi sa Kanya, Rabbi, nasabi dyan, Rabbi, Guro. Ang tawag kasi po sa rabbi ay guro. Sa atin, rabbi, rabbi. Pagpalagay na, rabbi, sabi, rabbi, kailan ka dumating dito? Ang sabi ng mga tao, tinanong nila ang Panginoong Jesus, Panginoon, kailan ka pa dumarating dito? Kailan ka pa dumarating? Kailan ka pa dumating dito? Ang verse 26, sinagot sila ni Jesus at sinabi, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ako'y inyong hinahanap, hindi dahil sa inyong nakita ang mga tanda. Take note. So, hinahanap pala nila ang Panginoong Jesus, hindi dahil dun sa pagtatapat. Hinahanap nila ang Panginoong Jesus dahil sa pakinabang. Sabi ng talata, sinagot sila ni Jesus, at sinabi, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ako'y inyong hinahanap, hindi dahil sa inyong nakakitang mga tanda. Kaya ninyo ako hinahanap dahil nakakain kayo ng tinapay. Hindi dun sa pagtatapat talaga na yan ang Diyos, yan ang Mesaya, yan yung tinapay na nanggagaling sa Diyos na bumababa sa langit. Kaya mga minamahal po namin taga-subaybay, taga-pakinig, the bread of God na tinutukoy is the Lord Jesus Christ. Wala na pong iba. And this bread, sabi ng talatang ito, itong tinapay na ito ang nagbibigay ng buhay. Ang sabi nga ng talata, ako ang tinapay ng kabuhayan. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom. So, the Lord Jesus Christ is the bread. Siya yung tinapay ng Diyos na bumababang galing sa langit. Kaya mga minamahal, kung kayo po ay nagugutom, spiritual, the Lord Jesus Christ ang solusyon. Hindi po pagkain pisikal ang tunay na nakakasatisfy ng ating buhay. Ang nagsasatisfy talaga ng ating buhay is the Lord Jesus Christ. Kaya mga minamahal, ang sabi po ng talata, hanapin mo ang Diyos, si Jesus Christ. Sabi nga ng talata, ako ang tinapay ng kabuhayan. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom. So, bagaman physical, nagugutom tayo kumakain, kailangan din naman yun. But, ang pinakakailangan natin ay yung pagkain spiritual. Yung tinapay na bumababang galing sa langit. So, letter C. Desire Christ as Lord. Desire Christ as Lord. Ang sabi po ng talata, sa verse 14, tinan niyo po, nung pagkain po ang Panginoong Jesus, sige, akin po munang babasahin dito, sa verse 10,
Sinabi ni Jesus, inyong paupuin ang mga tao sa kanyang mga alagad. Kinakausap po niya ang kanyang pong mga alagad. Sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, inyong paupuin ang mga tao, madamo nga sa dakong yaon. Kaya't nagsiupo ang mga lalaki na may 5,000 ang bilang. Sinabi po dito, mga lalaki 5,000 ang bilang. Ano po sabi? Kinuha nga ni Jesus ang mga tinapay at nang makapagpasalamat ay ipinamahagi niya sa kanilang nangakaupo. At gayon din naman, binigyan sila ng isda kung gaano ibigin nila. Ibig sabihin, dumami. Nung pinagpray ng Panginoong Yesus, yung 5 tinapay at 2 isda, dumami. Tingnan nyo pa, sabi, kinuha nga, verse 10, sinabi ni Jesus, verse 11, kinuha nga ni Jesus ang tinapay at nang makapagpasalamat ay ipinamahagi niya sa kanilang nangakaupo. At gayon din naman, binigyan sila ng mga isda kung gaanong ibigin nila. Tingnan niyo po, dumami. Verse 12, kaya't kanilang tinipon at nangapuno ang 12 bakol ng mga pinagputol-putol sa 5 tinapay na sibada na lumabis sa nagsikain. Tingnan niyo po, yung 5 tinapay at 2 isda, sa 5,000 tao may lumabis pa na 2 bakol. At kanilang pinaglilimot. Verse 14, kaya't nang makita ng mga tao ang tandang ginawa niya, ay kanilang sinabi, totoong ito nga ang propeta na naparito sa sanglibutan. Take note, noong ang Panginoong Yesus po ay nagpakain ng 5,000 tao sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda, ang tingin ng mga tao sa Panginoong Yesus ay hindi Lord. He is a prophet. Kaya delikado po, desire Christ as Lord. Gustuhin mo ng ang Panginoong Yesus na siya mismo ang Diyos. Dahil ang tingin ng mga tao sa Kanya, siya ay propeta lamang. Kaya sabi ng Panginoon, number 14, kahit nang makita ng mga tao ang tandang ginawa niya, ay kanilang sinabi, totoong ito nga ang propeta. Tingnan niyo po, isa lang siya sa propeta. He is not God. Siya ay propeta lamang. Kaya dapat hinahanap mo ang Panginoong Hesus, ginugusto mo ang Panginoong Hesus, at sa iyo mismo siya ay Diyos. Ano? Kaya sabi po ng verse 29, sabi po diyan ng verse 29, sumagot si Jesus at sa kanila sinabi, ito ang gawa ng Diyos, na inyong sampalatayanan yaong kaniyang sinugo. Sinabi nga nila sa kanya, ano nga ang iyong ginagawa na pinakatanda upang aming makita at sampalatayanan ka namin? Ano ang ginagawa mo? Tingnan niyo po. Talagang ang mga Hudyo ay hindi makapaniwala na ang Panginoong Hesus, He is God. Ang mga Hudyo hindi makapaniwala na ang Panginoong Hesus ay Diyos. Kaya nga sabi ng talata, dito pa, sa verse 41, ang mga Hudyo nga ay nagbulong-bulungan tungkol sa Kanya sapagkat Kaniyang sinabi, ako ang tinapay ng bumababang galing sa langit. At kanilang sinabi, hindi bagay ito'y si Jesus, na anak ni Jose, na nakilala natin ang kaniyang ama at ina? Paano ngang sinasabi niya, ako'y bumababang galing sa langit? Tingnan niyo po, hindi makapaniwala ang mga Hudyo na ang Panginoong Hesus, yung tinapay na galing sa langit. Pag sinabi kasing galing sa langit, is God. Ang sabi po ng talata, sa verse 43, sumagot si Jesus at sa kanila sinabi, huwag kayong mga gulong-gulungan. Walang taong makalalapit sa akin maliban ng ang amang nagsugo sa akin, ang sa kanya'y magdala sa akin at siya aking ibabangon sa huling araw. Tingnan niyo po, nung ang Panginoong Jesus po, siya yung nagpapaliwanag, He is the bread of life, the Lord Jesus Christ, at siya po yung tinapay na nanggagaling mula sa langit, na bumababang mula sa langit.
hindi makapaniwala po ang mga Hudyo. Bakit? Dahil kilala ng mga Hudyo ang Panginoong Hesus. Paano ito? Na siya nanggaling sa langit, ay siya yung, kilala ko ang mga magulang nito. Si Jose. Ano? Sabi ng talata, at kanilang sinabi, hindi bagay ito'y si Jesus, na anak ni Jose, na nakikilala natin ang kaniyang ama at ina? Paano ngang sinasabi niya, ako'y bumababang galing sa langit? Tingnan niyo po. Kaya hindi nauunawaan ng mga Hudyo na ang Panginoong Jesus ay Diyos. At ang tingin pa, doon sa mga tandang kanyang ginawa, He is a prophet. But the Lord Jesus Christ Himself is God. Siya mismo, ni Diyos. He is the bread of God. Sabi pa ng talata dito, sabi pa nga diyan, ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay nagsisilapit sa akin, at ang lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itataboy, sapagkat bumababa akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Sabi, sapagkat bumababa akong mula sa langit. Kaya kaya nabulong-bulungan yung mga Hudyo. Bakit sinasabi nitong siya bumababang galing sa langit? Ay, kilala natin yung ama na yan, si Jose, at ang ina. So bakit sinasabi niyang siya ay yung tinapay na bumababang galing sa langit? Kaya, desire Christ as Lord. Dapat, dinidesire mo ang Panginoong Jesus, at pag hindi po natin dinidesire ang Panginoong Jesus as Lord, delikado pa po tayo. Ang tingin po natin, ang ating tingin lamang po sa Panginoong Jesus ay parang nung una, hinahanap nila ang Panginoong Jesus dahil ng temporal na bagay. Kaya mga minamahal, seek Jesus Christ for the right motive. Kamusta po tayo? Kailan ang huling araw at panahon na talagang ating hinahanap ang Panginoong Jesus na tama ang ating motibo? Panginoon, kailangan ko po kayo sa inyong buhay, kayo po ang aking Savior and God. Kailan niyo po yung sinabi sa inyong buhay? Panginoon, kailangan ko po kayo sa aking buhay dahil kayo po ang makapagliligtas sa akin sa aking mga kasalanan. O, Panginoon, kailangan ko po nito. Panginoon, kailangan ko po ng pera. O, ganun lamang po ang ating hinihingi palagi sa Diyos. No. Mali po yun. Desire or seek Jesus Christ for the right reason. Hanapin mo ang Panginoong Jesus na tama ang iyong motibo. Ano ang iyong rason? Bakit mo hinahanap siya? Kaya mo ba siya hinahanap upang gusto mong matiyak ang kaligtasan na pag ikaw ay namatay, ikaw ay palangit? O kaya mo siya hinahanap dahil lang pakinabang? And the bread of God is the Lord Jesus Christ. At pag nasa sa inyo po ang Panginoong Jesus, spiritually kayo po ay busog. Spiritual na usapan po yung sabi po ng talata dito, sa kanila ay sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng kabuhayan, ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom. So the Lord Jesus Christ is the bread of God na galing sa langit, na bumababa, na galing sa langit. Na bumababang galing sa langit. The Lord Jesus Christ. Wala na pong iba. He is the bread of God. So, desire eternal food, not temporal food. Desire Christ faithfully, dahil may naghahanap sa Kanya, hindi sa katapatan na siya talaga hinahanap, kundi ng pagkain. At ito pa yung matindi. Hinahanap si Kristo dahil hindi siya Diyos, kundi propeta lamang. Maling pananaw. Kaya, mga minamahal, hanapin po natin ang Panginoong Jesus na siya po talaga yung tinapay na nanggagaling sa langit or nanggaling mula sa langit. So, kaya, desire Christ as Lord. Kaya ito, dinidesire din naman nila si Kristo as a prophet lamang, hindi siya Diyos. Kaya nga sinabi pa nila na, ay ba ito yung sinasabi niyang siya yung tinapay na nanggagaling sa langit, ang ama na yan ay si Jose, at ang ina niyan ay si Maria, na kasama natin. Ay ba yung sinasabi niya? He is a prophet, hindi siya Diyos. Hindi siya yung tinapay, hindi yun. Kaya, yun sabi ng mga Hudyo,
but it is wrong. Ang tama ay desire Christ as Lord. Kaya nga sinabi ng talata, yung mga tanda ko, kaya naman kayo sumusunod sa akin, hindi dahil lang aking ginagawa mga tanda, kundi kayo nangabusog. Ano? So, number 2, na puntos po natin, sabi po dito, seek Jesus Christ for the right road. Ano pong yung road? Daan. Ano? Ang sabi po dito sa verse 28 to 29, sinabi nga nila sa kaniya, ano ang kinakailangan namin gawin upang amin magawa ang mga gawa ng Diyos? Yan. Tinatanong ng tao, verse 26 kasi, verse 27, sabi ng talata, dinirebuke ng Panginoong Jesus sa verse 26, na kaya naman ninyo hinahanap ako dahil lang kayo nagsikain ng tinapay, hindi dahil nito sa aking himalang ginagawa. So, ang sabi ng verse 27, magsigawa kayo hindi dahil sa pagkaing napapanis, kundi dahil sa pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan, na ibinigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siyang tinataka ng Ama sa mga katuwid bagay, ang Diyos. Verse 28, sinabi nga nila sa kanya, ano ang kinakailangan namin gawin upang aming magawa ang mga gawa ng Diyos? Yan. Verse 29, ang sabi po ng talata, sumagot si Jesus at sa kanila sinabi, ito ang gawa ng Diyos, na inyong sampalatayanan yaong kaniyang sinugo. Seek Jesus Christ for the right road. Ano? Tamang daan. Letter A, right faith, not by works. Ano? Dahil kung inyo pong titingnan dito, ang sabi po ng talata, magsigawa kayo hindi dahil sa pagkaing napapanis. Ano? Kundi dahil sa pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan na ibinigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siyang tinataka ng Ama sa makatuwid bagay ng Diyos. Kaya sabi ng verse 29, sumagot si Jesus at sa kanila sinabi, ito ang gawa ng Diyos na inyong sampalatayanan yaong kaniyang sinugo. Ano? Seek Jesus Christ for the right road, right faith, not by works. Ano? Dahil sabi dito ng talata, kung ating pong sasaysayin pa, 30, sinabi nga nila sa kanya, ano nga ang iyong ginagawa na pinakatanda upang aming makita? Yan. Ano? Tinanong ng Panginoong Jesus at tinanong ng mga tao ang Panginoong Jesus, ano nga ang iyong mga tanda na ginagawa upang aming makita? Bakit? Sa verse 30, at sampalatayanan ka namin. Ano ang ginagawa mo? Verse 30, nagsikain ang aming mga magulang ng mana sa ilang, gaya ng nasusulat, tinapay na galing sa langit, ang sa kanila ay kaniyang ipinakain. Ang akala ng mga tao ay ang Panginoong Jesus ay ang tinutukoy yung tinapay na galing sa langit. Ano? Kaya nga sabi, He is the bread of God. Ano? So, yun yung Old Testament nung si Moses ay nagpakain ng mana. Ano? Yung bread, symbolizes is the Lord Jesus Christ. Sinisimbolahan ngayon, literal, na ang Panginoong Jesus ay nagkatawang tao. He is the bread of God. Ano? So, kaya, seek right faith, not by works. Dahil ang dinidin nila ay, sabi ng talata, nagsikain ang aming mga magulang ng mana sa ilang, gaya ng nasusulat, tinapay na galing sa langit, ang sa kanila ay kanilang ipinakain. Ano? But, wala silang right faith sa Diyos, sa Panginoong Jesus. Dahil sabi ng Panginoong Jesus, dito, sumagot si Jesus sa kanila sinabi, ito ang gawa ng Diyos na inyong sampalatayanan, yaong kaniyang sinugo. Right faith, not by works. Ano? Sino yung sasampalatayanan? The Lord Jesus Christ. Right faith. Ano? Kaya mga minamahal, pagka may mga relihiyon pong nagtuturo sa inyo na ang kaligtasan
ay sa pamamagitan ng mga gawa, ng kautusan, ng relihiyon. Yan po yung wrong. Right faith, not by works. Seek Jesus Christ for the right road or tamang daan. Una, right faith. Yung tamang pananampalataya. Dahil hindi lahat ng pananampalataya ay tama. Dahil ang mga Hudyo, sila talaga ay malalim dun sa kanilang tradisyon, sa kanilang paniniwala na ito, 10 utos na ganyan. Kaya hindi nila paniwalaan ng Panginoong Hesus na siya ay yung tinapay na nagbibigay buhay. Kaya ang tingin nga nila sa kanya ay Misaya, at kilala nga namin yan. Ayun yung anak ni Jose. Abay, sinasabi niyang siya. Right faith. Hindi sa mga gawa. Kaya, ang sabi po diyan, sa verse 28, sinabi nga nila sa kanya, ano ang kinakailangan namin gawin upang aming magawa ang mga gawa ng Diyos? Tinanong ng ang Panginoong Hesus, ano ang aming gagawin upang aming talaga magawa ang gawa ng Diyos? Para daw magawa natin ang gawa ng Diyos, sumagot si Hesus at sa kanila sinabi, ito ang gawa ng Diyos. Ito na inyong, sabi po, na inyong sampalatayanan yaong kanyang sinugo. Pero hindi maniwala ang mga tao. Sabi nga ng talata, nagsikain kami. Yan, yung nagko-complain na. Sinabi nga nila sa kanya, ano nga ang iyong ginagawa na pinakatanda? Sinisiyasat pa. Dahil hindi talaga tama yung kanilang pananampalataya. Kapag tama ang iyong pananampalataya, maniniwala ka sa Panginoong Hesus, He is God. And He is the bread of God na bumababang galing sa langit. Yung under po ng seek Jesus Christ for the right road, letter B, right foresight. Tamang pagtingin. Dahil pag mali ang iyong pagtingin sa Panginoong Hesus, hindi mo talaga siya makikitang Lord and Savior. Kaya marami pong relihiyon, mali ang pagtingin sa Panginoong Hesus. Bakit? He is man. Ang tingin ng mga relihiyon sa Panginoong Hesus, lalo na po yung Iglesia ni Cristo, nagtuturo po na ang Panginoong Hesus ay tao lamang. Ang saksi ni Jehovah, nagtuturo na ang Panginoong Hesus ay maliit daw na Diyos. So, maraming relihiyon. Kaya, right foresight. Tamang pagtingin sa Panginoong Hesus. Dahil, pagkamali ang iyong pagtingin sa Panginoong Hesus, hindi mo talaga makikita na siya yung tamang daan. Kaya sabi ng verse 30, sabi po diyan ng verse 30, right foresight, verse 30, sinabi nga nila sa kanya, ano nga ang iyong ginagawa na pinakatanda upang amin makita at sampalatayanan ka namin? Hindi pa baga malinaw yung kanyang ginawa? Tingin nga nila sa Panginoong Hesus ay propeta lang. Kaya, hindi sila makapaniwala. Ang tingin nila sa Panginoong Hesus, He is not God. He is a prophet. Yun yung tingin ng mga tao sa Panginoong Hesus. Kaya, right foresight. Tamang pagtingin. Dapat tama ang ating pagtingin sa Panginoong Hesus. So, sabi pa, verse 32, sabi dyan, sinabi nga sa kanila na Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo. Hindi si Moses ang nagbigay sa inyong ng tinapay na galing sa langit, kundi ang aking Ama ang nagbigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit. Yung tunay na tinapay? Yung literal na tinapay na nabubusog sila physically, but ang binigay, ang tinutukoy ng Panginoong Hesus, yung tunay na tinapay na makapagbibigay sa atin ng walang hanggan. Sabi po ng verse 35, sa kanila yung sinabi, ituloy po natin. Verse 32, sinabi nga sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi si Moses ang nagbigay ng tinapay, ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit, kundi ang aking Ama ang nagbigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit.
Sapagkat ang tinapay ng Diyos, verse 33, ay yaong bumababang mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanglibutan. Take note, sa sanglibutan. Nagbibigay buhay sa sanlibutan. Ano pang sabi ng talata? Verse, mahaba po hanggang 42. Akin po itutuloy. Verse 34, sa kaniya nga'y kanilang sinabi, Panginoon, bigyan mo kaming palagi ng tinapay na ito. At sinabi sa kanila'y sinabi ni Jesus, Ako ang tinapay ng kabuhayan, ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang sumasampalataya sa akin, kailan may hindi mauuhaw. Datapwat sinabi ko sa inyo, na nakita ninyo ako, at gayon may hindi kayo nagsisampalataya. Ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin, at ang lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itataboy, sapagkat bumaba akong mula sa langit hindi upang gawin ko ang aking kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At ito ang kalooban ng nagsugo sa akin, na sa lahat ng ibinigay niya sa akin ay huwag kong iwala ang anuman, kundi ibangon sa huling araw. Verse 40, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawat nakakakita sa anak at sa kanya'y sumampalataya ay magkaroon ng walang hanggang buhay, at akin siyang ibabangon sa huling araw. Take note, nagpapakilala po din na ang Panginoong Hesus ay galing sa Diyos. He is the Son of God. And siya po ay galing sa Ama. Pero ito po yung respond ng mga tao, inyo pong tingnan. Ang mga Hudyo ay nagbulong-bulungan. Maganda sana kung maganda yung bulong. Ano yung ibinulong? Ang mga Hudyo ay nagbulong-bulungan tungkol sa Kanya, sapagkat Kanyang sinabi, Ako ang tinapay na bumababang galing sa langit. Dahil alam nyo ng Hudyo na He is the bread of God. Yung bread of God na tinutukoy, ito po yung anak ng Diyos, or yung Diyos mismo, or yung kumbagay, siya po, tinutukoy niya din, He is the Son of God. But ang sabi po ng talata, tinapay na nagbibigay, tinapay na bumababang galing sa langit. Verse 42, at kanilang sinabi, hindi bagay ito'y si Jesus, ang anak ni Jose, na nakikilala natin ang kanyang mga ama at ina? Paano nga sinasabi niyang ako'y bumababang galing sa langit? Dahil ang Panginoong Jesus, nakita ng mga Hudyo na ang Panginoong Jesus yun ang inanak ni Maria, ang ama niya si Jose. Dapat sasabihin niya siya nang galing sa langit, ay siya nagsubaybay natin yung kanyang pagkatao. Kaya nagdududa sila. Kaya right foresight, tamang pagtingin sa Panginoong Jesus. Kapag hindi po tama yung ating pagtingin sa Panginoong Jesus, mapapagaya nga tayo sa mga relihiyong nagtuturo ng Panginoong Jesus ay tao lamang. He is the bread of God. Siya po yung tinapay na bumababang galing sa langit at nagbibigay ng buhay. Letter C, right food that gives everlasting life. Dapat makita natin na ang Panginoong Jesus yung tamang pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Verse 33, sapagkat ang tinapay ng Diyos ay yaong bumababang mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanglibutan. So, ang nagbibigay buhay sa sanglibutan is yung tinapay ng bread of God. Who is this bread of God? The Lord Jesus Christ Himself. Alone. Wala nang iba. Siya yung nagbibigay. Kaya sabi pa po diyan, sa verse 30 hanggang 35, verse 34 muna tayo, sa kanya nga'y kanilang sinabi, Panginoon, bigyan mo kaming palagi ng tinapay na ito. Sabi ng mga tao. Verse 35, sa kanila nga'y sinabi ni Jesus ng kabuhayan, the Lord Jesus Christ. Kaya kung gusto niyo po ng
kumbaga po ay satisfaction sa inyo pong kaluluwa, the Lord Jesus Christ Himself. He is the bread of God, na ang pagkain ng ating kaluluwa. Ano? So, He is the bread of God. Siya po yung tinapay, at pag meron ka po niyan, satisfied ang iyong buhay. Magkakaroon ka po ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. Kaya nga verse 33, sabi po dyan, sapagkat ang tinapay ng Diyos ay ang bumababang mula sa langit at nagbibigay buhay sa mga tao. Verse 47, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Yun po yung tinutukoy. Kapag tayo po nananampalataya doon sa bread of God, the Lord Jesus Christ, we have everlasting life. Ano? Right food that gives everlasting life, the Lord Jesus Christ. Ano? And number 3, in the last, sabi po dito, sa verse number 3 natin puntos, seek Jesus Christ through the right relationship. Hanapin mo ang Panginoong Jesus na tama ang iyong relasyon. Through sa pamamagitan ng tamang relasyon. Paano po yan? Hunger for Christ. Magutom ka sa Panginoong Jesus. At alam niyo po, pag kinagugutom sa Panginoong Jesus, wala kang ibang hahanapin kundi siya. Sabi po ng talata diyan, verse 33 again, sapagkat ang tinapay ng Diyos ay ang bumababang mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanglibutan. Sa kanya nga'y kanilang sinabi, Panginoon, bigyan mo kaming palagi ng tinapay na ito. Sa kanila nga'y sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng kabuhayan. Hunger for Christ to satisfy your soul. Gusto mo ma-satisfy ang iyong kaluluwa? Hindi sa mga bagay-bagay alam niyo po, makamtan mo man lahat ng kayamanan dito sa lupa, hindi pa rin masasatisfy yung iyong kaluluwa. May hinahanap at may hinahanap ka. At alam niyo po, makapagpupuno ng inyo pong hinahanap sa inyo pong puso, sa inyo pong kaluluwa, the Lord Jesus Christ. Hindi po cellphone. Alam niyo po, cellphone, gusto ko, sana ako, ang gusto ko, yung bagong high-tech na cellphone, yung magandang cellphone. Alam niyo po, pag yan ay nakadumalo isang taon, meron na nilabas na bago. Gusto ko, bagong kotse, Lamborghini, magagandang kotse, alam niyo po, masisira at masisira yan. Gusto ko, bagong motor, bagong bahay, bago pati, lahat bago, alam niyo po, hindi yon makapagsasatisfy ng ating pong kalooban. Ang makakapagsatisfy ng kalooban natin is the Lord Jesus Christ. Kaya, seek Jesus Christ through the right relationship, hunger for Christ. At pag ikinagugutom sa Panginoong Jesus, hindi maaaring mawalan ka ng relasyon sa Kanya. At tama ang iyong relasyon sa Kanya, mga minamahal. Kaya lagi mo siyang hahanapin. Kaya sabi po ng talata sa verse 33 hanggang 36, sapagkat ang tinapay ng Diyos ay ang bumababang mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanglibutan. Sa kanila ay kanilang sinabi, Panginoon, bigyan mo kaming palagi ng tinapay na ito. Sa kanila ay sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng kabuhayan. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom at ang sumasampalataya sa akin ay hindi mauuhaw. Take note, ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom. The Lord Jesus Christ is food of our soul. Yun po yung tinapay ng galing sa langit, the Lord Jesus Christ. Pandalwa, hunger for Christ. Hanapin mo ang Panginoong Jesus, magutom ka ng Panginoong Jesus upang matiyak mo yung assurance of salvation. Hunger for Christ to sure the assurance of salvation. Alam niyo po, isa sa ebidensya na pagka kayo ay ligtas, alam niyo po, yung pong lagi po kayong hinahanap niyo, Panginoong Jesus. Mabango sa inyo ang pangalang Jesus.
Ano? Oh, parang parang sinisinta mo yun eh. Pagka ikaw ay merong sinisinta, di ba? Lagi mong gustong pakinggan ang kanyang pangalan, lagi mo siyang gustong hanapin. Bakit? Dahil mahalaga siya sa iyo. Ano? So, kapag mahalaga sa iyo ang Panginoong Jesus, tiyak, you have assurance of salvation. Dahil sino lang ba magliligtas? Ating pong basahin sa verse 33. Akan muna pong babasahin. Sapagkat ang tinapay ng Diyos ay yaong bumababang mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanglibutan. Nagbibigay buhay. Verse 39. At ito ang kalooban ng nagsugo sa akin, na sa lahat ng ibinigay niya sa akin ay huwag kong iwala ang anuman araw. Verse 47. Walang taong katotohanan sinasabi ko sa inyo. Ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Verse 51. Ako ang tinapay na buhay na bumababang galing sa langit. Kung ang sino man ay kumain ng tinapay na ito, siya'y mabubuhay magpakailanman, oo, at ang tinapay na aking ibinibigay ay ang aking laman sa ikabubuhay ng sanglibutan. Yun pong katawan ni Kristo na nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo, yun po yung tinutukoy niya na tinapay na pag tayo sumampalataya sa Kanya, we have assurance of salvation, mga minamahal. Kaya yun po yung sinasabi ng talata. Ang sabi po, ako ang tinapay na buhay na bumababang galing sa langit. Kung ang sino man ay kumain ng tinapay na ito, siya ay mabubuhay magpakailanman. If you believe that that the Lord Jesus Christ is God, that He is the Son of God, siya yung sinugo ng Diyos, galing sa langit, bumabar ito para tayo ay tubusin sa ating kasalanan. Kapag ikaw ay naniniwala at nananampalataya sa Kanya, you have assurance of salvation. Dahil wala mang makapagliligtas sa atin kundi ang Panginoong Hesus lamang. Hindi po relihiyon. Lagi po namin sinasabi dito, hindi po relihiyon ang makapagliligtas sa atin, hindi po pagpapakabuti, hindi po pagsunod sa 10 utos, kundi ang Panginoong Hesus lamang. Repent and believe the Lord Jesus Christ. Kaya mga minamahal, kung kayo po ay hindi pa po nakakatiyak, at kung kayo po palagi may tanong sa inyong buhay, hungkag ang inyong puso, lagi po kayong nagugutom, spiritual, hanapin niyo po si Jesus Christ. He is the bread of God. Siya yung tinapay ng Diyos na nagbibigay buhay sa mga tao. And the last, hunger for Christ to become a son of God. At kapag kayo po yung nagugutom sa Panginoong Jesus, at kayo yung nakatiyak na kayo mananampalataya ng Panginoong Jesus, sinampalatayanan niyo siya. Ito po yung sabi, verse 37. Ang sabi po ng talata, ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin. Tingnan niyo po. Yung pala pong yung palang pananampalataya mo sa Kanya ay inilapit ka rin ng Ama. Kaya, all by grace. Wala po tayong bahagi sa kaligtasan. Kaya sabi po ng talata, ang lahat na ibinigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin, at ang lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itataboy. Take note. So, ang sumampalataya sa Panginoong Hesus ay hindi niya itataboy. And, ating pong basahin yung John chapter 1, verse 12. Ang sabi po ng talata, ang sabi po, hunger for Christ to become a son of God. Hunger for Christ is the evidence. Sabi po dito, that of what ang lahat ng sa Kanya ay nagsitanggap. Sino yung tinanggap? Sabi po ng talata, the Lord Jesus Christ is the bread of God. Kaya sabi po doon, ang sabi, chapter 6,
verse 33, sapagkat ang tinapay ng Diyos ay yaong bumababang mula sa langit at nagbibigay buhay sa mga tao. Yun yung Panginoong Jesus. So, sabi po ng talata, datapwat ang lahat ng sa kanya nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatuwid bagay ang nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Yung nagsisampalataya sa Panginoong Jesus. Hunger for Christ is the evidence of a son of God. Yun ay ebidensya na ikaw ay isang anak ng Diyos. Kaya mga minamahal po namin taga-subaybay at taga-pakinig, kung kayo po ay laging may hinahanap sa inyong buhay, parang may kulang, ang makapagpupuno po na yan is the Lord Jesus Christ. Because He is the bread of God. Siya yung tinapay na bumababang galing sa langit at nagbibigay buhay sa mga tao. Seek Jesus Christ for a right reason. Seek Jesus Christ for a right road o tamang daan. Seek Jesus Christ through the right relationship. Hanapin mo siya sa pamamagitan ng tamang relasyon. Ano? So, hunger for Christ, hunger for Christ to satisfy your soul. Hunger for Christ to assure the assurance of salvation, and hunger for Christ to become a son of God. Kaya po mga minamahal po namin taga-subaybay at taga-pakinig, the Lord Jesus Christ is the bread of God. Siya yung tinapay na bumababang galing sa langit. Kaya, last na talata ko pong babasahin. Sapagkat ang tinapay ng Diyos ay ang bumababang mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan. Sino po yun? The Lord Jesus Christ. Kaya mga minamahal po namin mga taga-subaybay at taga-pakinig, wala po kami ditong tinuturo, kundi para tayo po'y pumunta ng langit, sampalatayanan po natin ang Panginoong Jesus. At ngayon po ang gabi, ang ating po tinalakay, Christ is the bread of God. Siya yung po yung tinapay na bumababang galing sa langit. Kaya ngayong gabi po, salamat po sa Diyos at tayo po yung pinagkalooban na muling mag-aaral ng salita ng Diyos at nawa po ay inyo pong nanawaan. So tayo po muna langin aming Diyos. Salamat po muli sa mga katotohanan na amin po na pag-aralan. Pagpalain niyo po nawa ang bawat nakapakinig, nawa po pa ng Diyos ay inyo po silang kinatagpo sa kanila pong pangangailangan. Palain niyo po nawa kami din sa aking pamamahinga ngayong gabi. Nawa po pa ng Diyos ay ingatan po kami. Salamat po o Diyos, salamat po sa mga katotohanan namin po na pag-aralan. Ang lahat po nito ay amin po samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen. So, salamat po at bukas po ulit, nawa po ay kayo sumubaybay ulit sa atin pong online Bible study tomorrow. Salamat po sa inyong lahat at God bless po.